na anak mo eh. Hindi ba niya alam na bobo ka? At walang kwentang mag-budget? Kaya ayaw kitang bigyan ng pera. Marunong ako mag-budget. Ayaw mo lang ako pagkatiwalaan. Para kasi sa'yo, ikaw lang ang tama. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga pagtitiis na walang kabuluhan. Paano nga ba ito mawawakasan? Mga kaibigan, narito't ating pakinggan ang naging karanasan ni Glenda sa ating dulang sa kanyang panahon. Bakit naman kailangan lumayo pa kayo sa amin, Nay? Oo nga naman, Nay. Malayo pong Maynila dito sa Bulacan. Hindi namin kayo kagad na masasakluluhan kapag may nangyari sa inyo. Kaya naman mga anak, oo. Kung magsalita kayo, para bang mayroong masamang mangyayari sa akin. Tatapatin na po namin kayo. Wala po kaming tiwala kay Mang Daniel. Uy, bakit naman? Nakita niyo naman, maayos siya nagpupunta rito. Una po, dahil sa Facebook niyo lang siya nakilala. Pangalawa, live-in lang ang gusto niyang gawin sa inyo. Biyudo naman siya. Kami nga ni Kuya Nardo, pinakasal niyo sa naging asawa namin Oo nga, tama si Risa. At saka gusto pa ng lalaking yon na ilayo kayo sa amin. Mga anak, kasi nga, naroon ang bahay niya sa Pasay. Oh. Maging ang kanyang trabaho. Kasama niya naman doon ang mga anak niya. At saka, Nay, ang itsura ni Mang Daniel, parang matapang. Oo. Malay nyo, ganun din ang ugali niya. Tapos, ganun din ang mga anak niya. Oh. Huwag naman sana kayo manghatulugan. Hindi sa ano. At saka matanda na kami ni Daniel. Alam na namin ang papasukin namin. Kaya hayaan niyo na lamang kami. Total, may mga pamilya na kayo. Hayaan niyo naman magkaroon din ako ng kasama uli sa buhay. Mukhang hindi sang-ayon ng dalawang mong anak sa pagsasama natin. Hindi silang umingiti ng paalis na tayo. Siguro nag-aalala lamang sila. Kasi malayo ako. Ang arte naman nila. Hindi na sila mga bata para bantayan mo. Iniisip lamang nila mahihirapan silang dalawin ako. Kahit hindi ka nila dalawin, kaya natin mabuhay. Kaya huwag nilang pairalin ng baluktot nilang katuwiran. Tama na nga, huwag na nga natin silang pag-usapan. Umiinit ang ulo mo eh. Daniel, may gusto sana ako itanong tungkol sa mga anak mo. Ano yun? Dito rin ba nakatira sa bahay ang 4 na anak mong may asawa na? Oo. Pero may kanya-kanya naman tayong kwarto eh. Kaya walang problema. Ha? Bakit hindi sila bumukod? May asawa na sila. Buti na rin yun. Dahil lagi nila ako nabibigyan ng pera kada sahod. Nagbibigay sa akin ang mga yan. Kaya kahit hindi ako magtrabaho, ayos lang. Sila na rin ang sumasagot ng tubig, ilaw. Kaya wala tayong poproblemahin. Sa Glenda, maglalaban na ba kayo? Ay, oo. Heto nga, ilalagay ko na sa washing machine yung mga damit namin ng tatay nyo. Ay, kunin nyo na itong mga labahin ko. Para mailagay na rin dyan. Ha? Yun sa 3 kong mga kapatid kayo na rin yung kumuha doon sa kwarto nila. Ano? Bakit ganon? Di ba sinabi sa inyo ni tatay? Kayo ang maglilinis, maglalaba dito. Kaya nga kami hindi tumutol. Nung sabihin niya magsasama na kayo, at dito na kayo titira. Diyos ko, bakit ganito? O sige na, kunin niyo na to. At marami pa kayo lalaban.
Lisa, na-video call mo ba si inay kanina? Ay, oo, kuya. Pero sandali lang eh. Bakit sandali lang? Maglalabat maglilinis pa raw siya ng bahay. Ano? Alam mo, kuya, kutob ko ha, hindi masaya si inay sa buhay niya dun. Bakit mo nasabi yan? May naikwento ba siya? Wala. Pero malungkot ang mukha niya eh. At saka, parang payat siya. Ganon? Siya naman kasi. Nag-asawa pang muli. Lumayo pa dito. Gusto kong dalawin si inay, kuya. Magsunog ang sinaing. Naku, pasensya ka na sana, Daniel. Nakalimutan ko eh. Ang dami ko kasing ginagawa, naglalaba habang nagsasaing. Napakatanga mo naman. Parang walang pinagkatandaan eh. Daniel! Sakit mo naman magsalita. Nasasaktan ka eh, totoo naman. Ang tandaan mo na sunugan ka pa ng sinaing. Siguro kaya namatay agad ang asawa mo dahil sa konsumisyon sa katangaan mo eh. Sobra ka naman. Hindi ko naman sinadya yun. Ang dami mo nang sinabi. Kasalanan ko pa ngayon. Palibhasa, hindi ikaw ang bumibili ng bigas. Kaya wala kang ingat. Bakit tumatanggap kayo ng labada, Nay? Wala kasi akong pera, anak eh. Wala akong pambili ng mga kailangan ko. Sa Bulacan, hindi namin kayo pinaglalaban ni Kuya Nardo. Pero iba na ngayon, anak. May pamilya na ako. Bakit? Hindi ba kayo binibigyan ng pera ng kinakasama ninyo? Lisa, Oh, ba't kayo umiiyak? Sinasaktan ba kayo ng lalaking yon? wala siyang ibinibigay. Siya ang namimili na lahat ng kailangan namin dito. Kaya wala ako nakahawakang pera. Kahit para sa sarili ko. Sabi ko na nga ba eh, hindi magandang buhay niyo dito eh. Ay. Ano yung sinasabi mo? Sinasaktan ng tatay ko nanay mo, ha? Siya yung madrama. Iyakin pa. Sana, Tessie, hayaan mo kami mag-usap ng nanay ko. Baka kung ano-anong masasamang sabihin niya laban sa amin. Wala naman ako sinasabing gano'n, Tessie. Inay, ayusin niyo na po ang lahat ng gamit ninyo. Sumama na kayo sa akin. Umuwi na tayo sa Bulacan. Tanga rin pala ang anak mo eh. Hindi ba niya alam na bobo ka? Daniel, At walang kwenta mag-budget? Kaya ayaw kitang bigyan ng pera. marunong ako mag-budget. Ayaw mo lang ako pagkatiwalaan. Para kasi sa'yo, ikaw lang ang tama. Talagang tama ako. At matalino. Tingnan mo mga anak ko. Maluwag sa buhay. Hindi tulad ng mga anak mo. Mahihirap. Isang kahig, isang tuka. Tama na. Sobra ka masakit magsalita. Isa pang dahilan, kaya ayaw kitang bigyan ng pera. Ayoko maglakwatsa ka at makipagkita sa kung sinong lalaki. Ano? Diyos ko naman, Daniel. Hindi ako taksil na babae. Lagi kami kausap sa cellphone. Siguro lalaki mo yun. Hindi totoo yan. Mga anak ko lagi kong kausap. Tumigil ka. Kung gusto mo magtagal ang pagsasama natin, sumunod ka sa patakaran ko. Kung ayaw mo, maluwag ang pinto. Lumayas ka. Hindi ko na makakaya mga ginagawa ni Daniel. Hirap na ako sa pagtitiis sa ugali niya. Hindi nga niya ako sinasaktan ng pisikal. Pero dinudurog naman niya ang damdamin ko. Nilalait ang pagkatao ko. Pinaghihinalaan pa ako ng taksil. Nakakahiya sa mga anak ko. Nagkamali ako sa
pakikisama sa lalaking ito. Kailangan tapusin ko na ang walang kabuluhang pagtitiis ko. Ikaw palang ipinadala ng agency sa akin para maging tauhan ko doon sa aking resort. Ay, opo, sir. Ako po si Glenda. Byuda po ako. May 2 anak, pero may asawa na ho silang pareho. Wala ka na palang dapat alalahanin dahil may asawa ng mga anak mo. Maaari ka nang hindi magtrabaho. Naku, Bakit- sir. Ayoko po ng ganon. Malakas pa naman po ako. Ayoko naman pong iyasa sa mga anak ko ang mga pangangailangan ko. Tsaka isa pa po, gusto ko pong malimot ang kabiguan ko. Kaya gusto ko makabangon at maging abala. Sige. Bibigyan kita ng pagkakataon. 8,000 ang magiging starting salary mo. After a few months at maganda naman ang trabaho mo, marunong naman akong magdagdag. Naku, Sir Gary, maraming salamat po. Pangako po, magsisipag po ako at magiging tapat po sa inyo. Ang ganda dito sa resort na pinagtatrabahuhan nyo, Nay. Oo nga, Nay. Nagustuhan din ng misis ko at ng apo nyo. Kaya nga pinapunta ko kayo rito para mag-enjoy tayong lahat dito. Hindi po ba kayo nahihirapan dito? Ay, anak, lahat ng trabaho may hirap. Ngunit may katumbas din naman yung ginawa at sarap. Kapag nagugustuhan ang ginagawa ko at kumikita ko, masaya ako. Dahil kahit nagkakaedad na ako, produktibo pa rin ako. Buti na lang po, nagawa niyong hiwalayan ang lalaking yun. Kaya yan, maligaya kayo ngayon. Ay, hindi nga ako pinigil ng mga anak niya na umalis ako. Kaya pagdating ng tatay nila, wala na ako. Sa cellphone na lang kami nagkausap. Humingi siya ng tawad sa akin. Pinababalik ako roon. Pero, ayoko na talaga. Kontento na ako sa buhay ko rito. Walang bibig na nananakit at nanlalait sa akin. Pero kung kailangan nyo kami, Nay, tawagin nyo lang kami. Oo nga po. Darating kami kagad. Pangako po yan. Ang bibig ay dapat na gamitin sa pagpupuri at pagsasalita ng mabuti. Hindi sa panlalait at pananakit ng damdamin upang maging matiwasay ang buhay sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, at Bobby Cruz. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Kasi naman, Michelle, huwag ka nang mangarap na magkaroon ng gwapong siyota dahil mabibigo ka lang. Ang dapat sa'yo, humanap ng katulad mo rin. Handog ng DZRH ang tula and sa kanyang panahon. May mga taong salat na nga sa buhay ay waring salat din sa kaligayahan. Paano kaya nila dapat harapin ang malupit na biro ng buhay? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Michelle
sa ating dunang sa kanyang panahon. Tagal naman ng tricycle. Yung iba naman kasing driver, kapag ganitong mainit, tinatamad mamasada. Nakakainis. Ang init pa naman maghintay. Hello, Jim. Oh, ito na naman si Michelle. Mukhang sasabay na naman sa akin sa tricycle to. Naghihintay ka rin ba ng masasakyan? Oo, papasok ako sa trabaho eh. Uy, sabay ulit tayo sa tricycle, ha? Mamamalengke kasi ako, eh. Pasensya na. Mag-special ka na lang. Kasi Ha? special ang kukunin ko eh. Nagmamadali ako eh. Dadaan din naman sa palengke ang tricycle na sasakyan mo, eh. Isa pa, ayoko nang tinutukso ko sa'yo ng tropa ha. Naiinis ako eh. Iniisip nila, pumapatol ako sa mukhang... Naiintindihan mo na siguro yun. Hindi naman tayo bagay eh. Sige, Ha? special na lang din yung sasakyan kong tricycle. Pasensya na. Ang sakit-sakit, Grace. Sa kanya ko pa narinig, hindi kami bagay. Tumahan ka na nga. Huwag mong pag-aksayahan ng luha ang ganong lalaki. Gwapo nga. Saksaka naman ng pintasero. Kung bakit naman kasi siya pa ang nagustuhan mo? Hindi niya ako magustuhan kasi pangit ako. Mukha unggoy. Bakit kasi pinanganak pa akong ganito? Pambira ka naman, oh. Parang sinisisi mo pa ang Diyos sa kalagayan mo, ah. Ay, huwag kang ganyan. Naniniwala ako na may magandang dahilan ng Diyos kaya ginawa ka niyang ganyan. Ano naman maganda doon? Lagi na lang ako nasasaktan sa panunukso ng mga kalugar natin at sa tuwing nagmamahal ako. Nasasaktan ka dahil hindi yun ang itinakda niya para sa'yo. Bakit hindi mo hingin ang itinakda niya? I'm sure meron yun. Dahil lahat ng tao ay may kani-kanyang takdang kapalaran. Tulad ko. Natagpuan ko ang boyfriend ko nang magpunta ako sa isang radio station. Oh, Sa bagay. Baka nga sa ibang paraan ko makikita ang lalaking para sa akin. Elmo, halika na. Magmerienda na tayo habang mainit pa itong ginawa kong kakanin. Bakit tayo lang? Cora, nasa si Michelle? Ay, nako, umalis. Nakatodo makeup pa nga eh. Saan pupunta? Makikipagkita raw doon sa boyfriend niya sa Facebook. Oh, batang yun oh. Kung ano-anong paraan ang naiisip para magkanobyo. Nandiyan makipag-textmate, ngayon naman sa Facebook. May delikado mga parang yan. Sinabihan ko naman siya mag-ingat. Kaya nga isinama niya si Grace. Alam mo, Elmo, naaawa ako sa anak natin. Siyempre gusto rin niya maranasang ligawan at mahalin, tulad ng ibang kadalagahan. Naaawa rin naman ako. Pero hindi naman natin alam kung kailan ang tamang panahon na itinakda para sa kanya. Kaya hindi siya dapat maging mapusok. 20 anyos pa lang naman siya. Ang dapat niyang gawin habang naghihintay, ibaling ang pansin sa mga bagay na makabuluhan. Totoo, Jim. Iba na naman ang naghatid kay Michelle kahapon. Malamang dong, nauntog at nagising na yung lalaking dating naghahatid sa kanya. Kaya, iniwan na siya. Kaya iba na naman ang kasama niya. Ano pa? Walang lalaking makatatagal ng maging girlfriend ng ganong itsura. Mukhang unggoy. Sa bagay, kahit ako.
Hindi rin ako tatagal. Ano, kita mo? Bakit kaya ganun ang itsura ni Michelle? Baka ipinaglisan ni Aling Cora sa isang unggoy. Tama na! Ay, Tigilan niyo lang nga ako. Michelle, Wala na kayong pinipinigyan sa kundi ako. Eh, Wala naman akong ginagawa sa inyo, ah. Michelle, pasensya na ha. kasi naman, Michelle, huwag ka nang mangarap na magkaroon ng gwapong siyota. Rob, Dahil mabibigo ka lang. Ang dapat sa'yo, umanap ng katulad mo rin. ang lubid na ito. Itong tatapos sa mga paghihirap ng loob ko. Wala palang bata ako. Lagi na lang ako tinutukso. Pinagtatawanan ng mga tao. Dahil sa itsura ko. Wala rin magmahal sa akin. Kahit yung dalawang naging boyfriend ko sa Facebook, iniwan din ako. Nang makita itsura ko sa personal. At malamang, in-edit ko lang ang mga picture ko na pinupost ko doon. Hirap na ako. Sa tali kong lubid na to, silig ko. Tapos, isasabit ko doon. Paalam, inay. Itay, patawarin niyo ako kung iiwan ko na kayo. Talagang hindi ko na kaya. Naitali ko na sa leg ko yung lubid. Sasabit ko dito. Iyan ay hilaing ko na. Anak! Naiyak! Ano yung gagawin mo? Akin na yan, lubid na yan! Bakit yung magpapakamatay, anak? Hindi mo na ba kami mahal ng tatay mo? Hirap na bulog ko. Makiramdam ko, wala akong lugar dito sa mundo dahil sa panlalaki sa akin ng tao. Mali ka, anak. Mali ka. Lahat ng tao may lugar dito sa mundo. Bigay yun ng Diyos, kasama ng pagpapahiram niya ng buhay sa atin. At ang lugar na yun, mapapaganda natin kung gagawin natin makabuluhan ng ating buhay. Kung nasasaktan ka sa mga nangyayari sa'yo, lalo kami. Dahil kami ang mga magulang mo at mahal ka namin. Ngunit nagpapakatatag kami para sa'yo. Kaya sana naman, ganun din ang gawin mo. Huwag mo kaming iwan, anak. Huwag. Mabuti na lang pala, naabutan ka ni Aling Cora. Oo, kung hindi malamang, nilibing na ako. Huwag mo na nga uling gagawin yun, ha, Michelle? Uy, kasalanan malaki yan kay Lord. Talagang hindi na, Grace. Nagliwanag ng isip ko dahil sa pangyayaring yun. Hindi pala ako dapat patalo sa mga nanunukso at umahamak sa akin. Kahit ganito ko, magagawa ko pa rin pagandahin ang buhay ko. Yan ang kaibigan ko. Palaban na ngayon. Ito pa po ang kanin at ulam, Nay, Tay. Salamat, anak. Buti naman nagluto ka ng hapunan natin, Michelle. Natagalan kami ng nanay mo kinakapitan eh. Bakit po ba? Abay, yung kaibigan kasi ni Kapitan, Oh. hinold up malapit dito sa lugar natin. Nahuli naman yung hold-upper. Kaso, yung maliit na bag ng kaibigan ni Kapitan, ay hindi na nakuha doon sa ng hold-up. Yung relo lang ang nakita. Eh, sabi raw nung hold-upper, tinapon daw sa isang basurahan dito sa lugar natin. Ho, Eh, kaya tinanong kami kung may nakuha kami sa basurahan natin.
na bag na kulay itim. Wala naman kami napulot. Nay, Tay, meron po ako napulot na ganong bag sa basurahan. Ha? Nung nilinis ko po yung kanina. Ano? Tapos nakita ko ang daming pera. Naku, Elmo, anong gagawin natin? Nay, gusto ko pong ibalik yun sa kaibigan ni Kapitan. Salamat sa pagbabalik mo sa akin itong pera ko, Michelle. Kung iba yon, baka hindi nato sinuli. May malaking halaga rin ang kalahating ₱1,000,000. Hindi ko po maatim. Hindi po maatim ng konsensyon kung ang kinin ng hindi sa akin, Sir Victor. Ay, pinalaki namin siya na maging tapat, sir. Salamat sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa iyo, Michelle. Napakaganda ng kalooban mo. Masaya po ako. Masarap palang gumawa ng kabutihan kahit papano. May nagiging maganda sa akin. Huwag sana kayong magagalit. Bakit ba nagkaganyan ang itsura ni Michelle? Sir, hindi ho rin namin alam. Pinanganak ko lang ho kasi siyang ganyan eh. At habang lumalaki ho siya, unti-unti rin tumubo yung mga balahibo niya na tulad ho sa unggoy. Hindi rin ho namin siya maipagamot dahil mahirap na ho kami. Kung papayag kayo, gusto kong tulungan si Michelle. Ho? Sir Victor? Dermatologist ang dalawang anak ko. At baka makatulong siya sa kanya. Talaga po. Naku, Sir. Maraming salamat po. Gusto ko po talagang magbagong itsura ko. Kung ganon, isasama ko kayo sa Maynila. Michelle, isa na namang taong nawawala ng pag-asa ang natulungan mo. Na bago ang pananaw niya sa buhay dahil sa pagkausap mo sa kanya. Halos hindi po siya makapaniwala nung malaman na pareho lang kami ng itsura noon at ginamot lang po ako ng mga anak ninyo. Kaya iba na ang itsura ko ngayon. At dahil doon, ngayon, handa na siyang sumailalim sa gamutan. Oh? Hindi talaga kami nagkamali, Michelle, sa pagkuha sa iyo bilang sekretary ng aming clinic. Inay! Michelle! Naku, anak! Tinutoko mo talaga ang sinabi mong magbabakasyon ka rin sa atin. Opo, pinayagan naman po ako ni na Sir Victor at ng mga anak niya. Kaya nga, makakasama ko na po kayo ng Itay ng ilang araw. Nasaan nga po pala si Itay? Abay, kumuha ng kakataying manok. Ay, Siya raw ang magluluto ng paborito mong tinolang manok. Anak, ibang-iba ka na talaga ngayon. Abay, wala na yung mga balahibo mo. Hindi ka na mukhang unggoy. tama po kayo. At ang pagbabago kong ito ay utang ko rin po sa inyo. Inawat niyo ko sa tangka kong pagpapakamatay. Pinaliwanagan. Kaya ngayon, nakamit ko po ang kaligayahan. Laging may matamis na bunga ang bawat kabutihan. Kaya sana ito'y hangaring makamtan ng bawat nilalang sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, at Bobby Cruz. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Buyar.
Musical scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Delma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Edwin, tsaka na lang natin ituloy ang interview na to. Ha? Ho? Bakit ho? Oo nga, Raquel. Noong una, interesado ko sa kanila. Mawalan na ako ng gana. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang kakaibang naging karanasan ni Renato sa ating tulang sa kanyang panahon. Elisa, sigurado ka bang nadala natin lahat ng mahalagang gamit natin dito sa evacuation center? Oo, Renato. Katuwang ko kanina si Rani at Dende sa paghahapon bago pa umulan ng malakas. Sana naman, huwag mawasak ng gustong bahay natin. Hindi bali yung marumihan ng putik, kaya nating linisin yun. Pero ang masira, mamumroblema na naman tayo sa pera para maipagawa yun. Taong to, hindi ka naman nasana. Halos taon-taon nasisira ng bagyo yung bahay natin. Naayos din naman natin kahit papaano. Matagal nga lang. Pero iba raw ang bagyong ito. Malakas daw talaga ito. Kaya pasalamat tayo. Lalakalikas agad tayo dito sa evacuation center. Tenden, kanina ka pa nakatulala dyan. Ano ba iniisip mo? Nalulungkot ako, Kuya Ronnie. Kasi, nawasak talaga ang bahay natin itong nagdaang bagyo. Oo nga eh. Kaya sabi ni Itay, magtatayo na lang muna tayo ng tent dito sa lugar na kinatitinig ka nitong bahay natin para makalis na tayo sa evacuation center. Kasi hindi pa nila kayang ipagawa ang bahay. Kawawa naman tayo. Kailan ba kaya matatapos ang hirap natin? Huwag kang umiyak. Hindi lang naman tayo ang nawalan ng bahay. Hindi lang tayo ang naghihirap. Kahit na. Nakakapagod na kasi. Yung lagi na lang nararanasan natin ang ganito. Wala naman tubig at kuryente. Wasak ang bahay. Kaya kahit nahihirapan tayo, sikapin pa rin natin makapagtapos ng pag-aaral para mabagong buhay natin. Elisa, iayos mo itong konting isda na ibinigay sa akin sa palengke. Kumita ka ba sa pagkakargador mo? Oo, kahit papano. Meron akong 130 rito. Sira na kasi yung mga tsinelas nila Junior at Bunso eh. Bali ba? Pasok na sila bukas sa eskwelahan. Ibili mo na lamang sila ng sinelas. Pagkasyahin na lang natin sa mga pangangailangan ng matitirang pera. Ano pa nga ba? Ang mahalaga kahit papaano, may dumarating sa atin. Nasaan ba mga bata? Aron sa labas, doon sila nagbabasa. Tinutulungan sila sa pag-aaral ni Ronnie. Masipag talaga mag-aaral ang panganay natin. Sana magkaroon tayo ng paraan para makapag-college siya at makatapos ng pag-aaral. Pangarap ko rin yun para sa kanya. Pero paano matutupad yun? Pangingisda at pagiging kargador lang naman ng trabaho mo. At kapwa tayo, hindi nakatapos ng high school.
Mahihirapan ang grupo natin sa pagpunta roon. Oo Raquel. nga. Alam ko. Dahil nasira ng bagyo yung mga daan. At sa ngayon, wala ring tubig at kuryente mga taga roon. Kaya nga, ihanda natin mabuti yung mga sarili natin, pati na rin yung lahat ng kakailanganin. Sabagay, double purpose naman ang pagpunta natin dun eh. Makapamimigay na tayo ng tulong. Makagagawa pa tayo ng documentary para sa show natin. Ay, sa wakas. Nakarating din tayo rito. Pero miserable, ha? Sirang-sira yung daan. Pati yung mga bahay dito, daming wasak. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Nakita ko na yan sa social media. Paano kaya nabubuhay yung mga tao dito ngayon? Pati nga yung mga pananim nila at yung mga bangka, oh. Napinsala ng bagyo. Malalaman natin yan mamaya. Pag nakausap na natin ang kapitan ng barangay. Ay, sandali, Edwin. Hmm. Huminto muna tayo ng paglalakad. O, sige. Bakit ba? Ano nakita mo? Ayun, oh. Tingnan mo yung 4 na kabataang yun. Oh, dito sila sa labas nag-aaral. Oo. Malamang, wala silang kuryente sa kanilang lugar. Nga, kaya nga. Alika, lapitan natin. Baka pwede silang maging material doon sa ating program. Opo, Itay. May nag-interview po sa amin. Si Miss Raquel Rubio. Isa po siyang sikat na journalist. May program po siya sa TV, Tay. Anong itinanong sa inyo? Kung nasira din po ba ng bagyong Pablo ang bahay natin? Ang sabi po namin, opo. Tinanong din po niya kung bakit po kami sa labas nag-aaral. Anong sabi niyo? Sabi ko po, wala kasi tayong kuryente. Kahit pa po nung wala pang bagyong Pablo. Kasi nga po, hirap na hirap tayo sa buhay. Bakit daw narito ang mga taong yon, mga anak? Tay, bukas po, mamimigay sila ng tulong. Ha? Oo. At gusto rin po nila na ma-interview din po kayo, Tay. Sana pumayag po kayo. Kasi baka matulungan nila kami na makapagtapos ng pag-aaral. Kayo pala ang tatay ni na Ronnie. Opo, sir. O, Raquel, ano? Hindi ka na nakakibo na makita mong tatay ni na Ronnie. Okay. Sorry. Pasensya na. Pero lang kasi ako naalalang bigla eh. Ako pala si Raquel Rubio. Siya naman yung asawa ko, si Edwin. Mga journalist kami at may TV program. Sabi nga ho ng mga anak ko. Ako naman ho si Renato. Renato Nicolas. Renato Nicolas? Opo. Bakit ho, ma'am? Bakit kayo nagulat? Oo nga. Kanina ka pa nagugulat kay Man Renato. Matanong ko lang, Nagarito ba kayo sa summer? Hindi ho, ma'am. Tagabi ko lang magulang ko. Pero nang pumanaw sila, nagkahiwalay kami ng 2 kong kapatid. Bata pa kami noon. At ako nga napadpad dito sa summer. Edwin, tsaka na lang natin ituloy yung interview. Ho? Bakit ho? Oo nga, Raquel. Noong una, interesado ka sa kanila. Nawala na ako ng gana. Sayang naman, hindi natuloy ang interview. Oo nga, Kuya Ronnie. Akala ko pa naman may tulong na para sa atin. Ang totoo, nagtataka ko mga anak. Oo. Sa ikinilos ng babaeng journalist na yun. Bakit po? Nung una, nagulat siya nang makita ko. Nang tumagal na ang pag-uusap namin, para siyang nainis at umiiwas matapos kong sagutin yung mga tanong niya. Bakit mo kaya siya nainis at umiwas? Oo nga ho. Hindi ko nga alam din Pero huwag kayong malungkot. Kung talagang may biyayang inilaan para sa atin ng Diyos, makakamit din natin yon sa panahong itinakda.
siya? Bakit siya pa inatagpuan namin? Raquel? Ba't ka umiyak? Edwin, alam mo yung tungkol sa pagkatao ko, di ba? Oo. Hindi mo naman tinago yun sa akin. Yung lalaki na balak nating interviewin. Oh, Siya ang kuya ko. Si Kuya Nato. talaga? Oo. Sigurado ako doon. Dahil yung mukha niya meron siyang doon sa ilong. At doon sa mga impormasyong sinabi niya sa atin. Kung ganun, mas dapat natin siyang tulungan. Galit ako sa kanya. Dahil hinayaan niya ako mapalayo sa kanila. Hinayaan niyang ampunin ako ng ibang tao. Naging malalim ang sugat na yon dito sa puso ko, Edwin. Raquel, hindi ka dapat magalit sa kanya. Dapat nga pasalamat ka. Dahil sa pagpayag niyang ampunin ka ng iba, nagkaroon ka ngayon ng maginhawang buhay. Renato, mabuti dumating ka na. Oh, may huling nagpabuhat ng mga ipinamili sa akin eh. Kaya ngayon lang ako, Elisa. Bakit pa? Ang bunso ko si natin, inaapoy ng lagnat. Ano? Napainom mo na ba siya ng gamot sa lagnat? Wala na tayong gamot. Ito, Ilang beses ko na rin siya pinunasan, pero ayaw pa rin bumaba ang lagnat. Nag-aalala ako. Baka kung ano lang sakit ang bunso na. gagawa ko ng paraan para makakuha ng gamot. O kaya madala sa doktor ang anak natin. Magandang hapon po. Renato, yung babaeng journalist. Ma'am, kung balak nyo kaming interviewin ngayon, pasensya na. Sa ibang araw na lang ho. May sakit ang anak ko. Inaapoy ng lagnat. Hahanap pa ho ako ng gamot. Huwag ko kayo mag-alala. Tutulungan ko kayo. Kuya Nato. Tinawag mo akong kuya? At sa palayo ko pa. Ako si Raquel. Ang sumunod sa iyo. Ikaw? Oo. Ang inampunin na Mrs. Gonzales. Nung 9 years old lang ako at ikaw naman 12. Raquel? Oo, kuya. Ako nga ito, Kuya Nato. Kapatid ko. Totoo ba ito? Oo, kuya. Siguro niloob ng Diyos na magpunta kami sa lugar na to para matagpuan kita at matulungan. Wala nang lagnat ang bunso mo, kuya. Oo, nabigyan na rin siya ng mga vitamins. Tapos yung mga iba pa. Pampalakas. Salamat sa inyo. Mabuti dumating kayo. Lalo ka na, Raquel. Halos hindi na kita nakilala. Napakalaki na ng iyong ipinagbago. Ako nga ang dapat magpasalamat, kuya. Dahil pumayag kang kunin kami ni Nene ng ibang tao. Aminin ko, noong una talaga nagalit ako sa iyo. Sabi ko, pag nakita kita, susumbatan at aawain kita. Dahil pakiramdam ko, wala kang kwentang kapatid. Pero ngayon, nauunawaan na kita. Nalungkot din ako at nasaktan sa nangyari. Pero kailangan gawin ko yun. Para sa ikabubuti niyo. Hindi na ako galit sa'yo, kuya. Naunawaan ko na. Si Nene nga pala, may balita ka ba sa bunso natin? Isa na siyang teacher doon sa Batangas. Talaga? Oo. Nakakatuwa naman. Napawala man kayo sa akin, Raquel. Napabuti naman kayo, mga kapatid ko. Maging ang mga kalabidad ay may kadahilanan. Minsan ito'y nagiging daan upang matagpuan ang katotohanan na magdudulot ng kaligayahan
sa kanyang nilalang, sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Susan Robles, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Lionel Benjamin. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin de Gaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Bakit idinadaan mo sa pagsasawalang kibo? Bakit ayaw mo akong kasuklaman? Dahil ba sa akong dahilan ng kabiguan na pangarap mo? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Maisa sa katuparan pa ba ang isang pangarap kung may pangit na reputasyon ng nakaraan? Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Rodora sa ating tulang sa kanyang panahon. O anak, kumusta yung resulta ng lakad mo? Kailan ka papasok sa kampo? Ha? Sabihin mo agad para maihanda ko ng lahat yung mga kakailanganin mo roon. Nay, bumagsak po ako sa background investigation eh. Background investigation? Ano ba yun? Tsaka, paano ginagawa yun? Kung ipaliliwanag ko ba sa inyo, maintindihan nyo kaya? Matatanggap nyo kaya? Anak, ano bang ibig mo sabihin? Saka na ho tayo mag-usap. Teka, Gusto ko na magpahinga. Isak, sandali! Anak! Ano nga ba? Malapit na ba maluto yung mitsadong baka mo? Apurin mo na yan at makaparating ng apo mo. Eto na nga. Malambot na, kaya ihuhulog ko na yung mga sahog. Pagkatapos titimplahan ko na. Para ko nang nakinikinita. Ang tigas-tigas ng apo mo kapag naka-uniforme. At lalo pa siyang gugwapo, abay. Ang gusto lang naman niya makapagserbisyo sa kapwa. Napakamatulungin ni Zack. Madadagdag siya sanay ng mga kapulisan na may mabubuting puso. Totoo ang sinabi mong yan, abay. Kaya talaga yung pinagmamalaki ko ang batang yun eh. Maganda yung nakalakan niyang pakikipagkapwa. Abay, may mabuting puso ang apo natin. At naniniwala akong yun ang gagabay sa kanya sa kanyang mga layunin. Mabuti ka pa. Ilang proseso na lang, papasok ko na sa kampo. Sana nga wala akong maging problema sa physical, medical at dental examination, pare. Healthy living ka naman ever since. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Kinakabahan pa rin ako sa final interview. Kasi baka sumablay ako eh. Ako, ang ikinatatakot ko, yung susunod na mga mangyayari sa buhay ko, pare. Wala nang kwentang magigandang nasimulan ko. Nasira ng lahat ang mga pangarap ko, ang kinabukasan ko. Para sa akin, wala nang kahulugan ng buhay. Leroy, Aba,
Aling Rodora, kayo pala. Kumusta na kayo? Oh, pasensya na po. Hindi po ako nakakadalaw sa inyo. Dahil medyo busy po ako nito mga nakarang araw sa applyan eh. Namimiss ko na nga po mga luto nyo eh. Mayroon lang akong gustong itanong sa'yo tungkol kay Zack. No, opo. Ano po yun? Sana sabihin mo sa akin ng totoo. ha? Opo. Gusto kong malaman ang totoong nangyari sa pag-a-apply ng anak ko. Hi, Kuya! Tingnan mo, oh. Finally, nabili ko na ang best gift ever na ibibigay ko sa'yo sa oath-taking mo! Jarlan! Nagsaya ka lang ng pera, Jessie. Ah. Hindi mo na dapat binili ang stainless steel watch na yan. Wait. Di ba nang tanungin kita kung anong regalo ang gusto mo ibigay ko sa'yo sa oath-taking nyo? Stainless steel watch ang sinabi mo? Dahil akala ko, wala akong magiging problema sa pag-a-apply ko. Oh, Ginawa ko naman ang lahat ng makakaya ko, di ba? oo. Ipinasa kong lahat ang examen. Mula sa eligibility, physical agility test, lahat. Pero alam mo ba kung anong masakit na dahilan kung bakit hindi ako makakasama sa mga kabats kong mag-o-taking? Kuya. Alam mo ba, ha, Jessie? O ano, abay? Sumagot na ba sa mga text mo si Zack? Ilang araw na nga kasi mula nang ipagluto mo siya ng mitsadong baka pero hindi rin siya nakagawi rito. Ang problema nga, lahat sila hindi sumasagot sa mga text sa tawag ko. Nag-aalala tuloy ako eh. Baka ikaw ako may problema mag-iinaabay. Mabuti pa para mapanatag tayo na. Bumunta na tayo sa kanila. Tayo na magdala ng mitsadong baka na niluto mo para kay Zack. Saka para makatikim na rin sila lahat. Total, itinabi mo naman lahat sa freezer, di ba? Ay, tama ka, Abay. Okay. Tayo na nga siguro ang pumaroon sa kanila. Teka, sandali kukunin ko lamang sa freezer yung mitsadong baka. Sige. Bumili na rin tayo ng kasama cake sa bakery. Doon sa may labasan para may dagdag pasalubong tayo sa mag-iina. Ay, magandang ideya yan. Ay, sige, Abay. Zack, nakausap ko si Leroy. Ilang araw bago siya pumasok sa kampo. Sa katapusan ng oath-taking nila, kasamang iba pa naming kabats. Sinabi niya sa akin ang tunay na dahilan kung bakit bumagsak ka sa background investigation. Sinabi sa inyo ni Leroy? Bakit ayaw mo ko sumbatan? Bakit ayaw mong ipamukha sa akin na kaya hindi ka natanggap sa pag-a-apply sa kapulisan dahil sa pagiging shoplifter ko noon? Bakit dinadaan mo sa pagsasawalang kibo? Ayaw mo akong kasuklaman dahil ako ang dahilan ng kabiguan ng pangarap mo. Dahil hindi ko kayo kayang sumbatan, inay. Hindi ko kayang saktan ang kalooban ng taong mula sa pagkabata ko. At kahit hanggang ngayon, puro kapakanan ko pa rin ang iniisip. Wala akong karapatang husgahan kayo. Dahil lamang sa naging hanap buhay niyo sa nakaraan. Pero ako, sinisisi ko ang sarili ko sa nangyaring ito. Kung hindi dahil sa aking pangit na nakaraan, sana nasa kampo ka na rin ngayon. Tulad ni Leroy. Nagmamarcha ka na rin ngayon doon. Kasama niya. Yun pong lahat na narinig ko. Mula sa naging pagtatalo ni na Inay at Kuya Zack, Lolo.
Pero sa mga nangyari, mas dapat lamang sila magkaunawaan. Kung kay Kuya Zack po, wala po ako nakikita problema, Lolo. Tanggap po niya na hindi na siya magiging isang pulis. Pero si Inay, masyado po niyang sinisisi ang kanyang sarili. Bakit ganon, Inay? Kailangan ba laging husgahan ang kinabukasan ng isang tao? Dahil lamang sa isang pangit na nakaraan? Ang gusto ko lamang noon, huwag sumala sa oras ang mga anak ko. Mabuhay ko sila noon ng maayos, mapag-aral. Iba-iba ang pagtanggap ng kapwa natin sa mga bagay na ginagawa natin, anak. Hindi natin sila masisisi. Paniniwala nila yon. Pero ako, Day, kapag may nagtanong sa akin dito tungkol sa kapwa ko, puro kabutihan lang ang sasabihin ko. Hindi ako magsasalita ng hindi maganda para lang mahusgahan ang kanilang pagkatao. Dahil ayokong danasin nila ang pinagdadaanan naming mag-iina ngayon. Talaga, Kuya? Sasabay ka sa akin kumuha ng master's degree? Oo, gusto ko kasi magturo sa criminology. Total, isa rin yun sa mga option ko noong paman. Alam mo, Kuya, natutuwa ako dahil bumalik na ang dating sigla mo. Nakikita ko na ulit ang kislap sa mga mata mo. Hindi naman tayo kailangan mag-settle sa mga nangyaring kabiguan sa ating buhay, Jessie. Nasa atin pa rin ang lahat ng pagkakataon para magpatuloy. Huwag na huwag nating isusuko ang lahat. Nay, gabi na. Bakit hindi pa kayo natutulog? Oh, umiiyak ba kayo? Panay ang pahay nyo ng mga luha nyo eh. Kasi anak, hanggang ngayon, hindi pa ako ganap na nakakahingi ng tawad sa iyo tungkol sa mga nangyari. Hanggang ngayon, guilty pa rin ako. Nay, kalimutan nyo na yun. Hindi talaga ako nakalaan para doon. Kasi nga, tulad ng lolo at lola mo, inasam ko rin na makita ka na naka-uniforme. Maganda ang tindig, matikas. Masaya na rin po ako sa pagtuturo sa kolehiyo. Dito, nabibigyan katuparan ko rin ang mga layunin ko. Pagsaserbisyo rin po ito kasi, lalo na sa mahirap na estudyanteng nangangarap na makatapos ng pag-aaral. Hindi naman po nababagong kagustuhan kong makatulong sa kapwa. Alam mo, anak, yan ang katagian mo, pinagmamalaki ko. Nay, Yung pagtulong mo sa kapwa, nang walang hinihintay na kapalit. hindi po ako magsasawa sa paggawa ng mabuti. Yan pong ipinapangako ko sa inyo at sa Diyos. Magsisilbi po itong paraan ng aking pamumuhay. Kung minsan, isang hakbang na lang ang tagumpay. Pero sino ba ang nakaalam kung kailan ito darating? Isa lamang ang natitiyak. Ang tagumpay ay nasa mga puso ng bawat isa sa atin sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Phil Cruz, Lionel Benjamin, at Bobby Cruz.
Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Sanong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sal Barlam at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon.